Ako si Sheikh Zayed bin Rahim Al Maktoum, ang may-ari ng Al Maktoum Group, isang kumpanya ng langis, at ng Hayhef Fund, ang pinakamalaking hedge fund sa gitnang silangan. Kilala ako ng karamihan bilang isang Arabong bilyonaryo na 3 taon nang nasa pabalat ng Forbes, ngunit wala pang nakakita sa akin sa ganitong kalagayan. Nakatayo ako ngayon sa pribadong landing area ng Dubai Airport, nakatingin sa Gulfstream G7 Han private jet na bagong inspeksyon na may mukhang mas seryoso pa kaysa noong nakikipagnegosasyon ako sa 1 bilyong bariles na kontrata ng langis. Ito ay dahil sa aking nag-iisang anak, si Abdullah, 19 taong gulang, na nagkaroon ng matinding psychological breakdown habang nag-aaral sa London School of Economics. Sinabi ng doktor na matindi ang kanyang depresyon at anxiety. Ayaw niyang kumain, ayaw lumabas ng kwarto, at bagsak ang mga grado. Gumastos ako ng malaking halaga para sa pinakamahuhusay na psychiatrist sa England, ngunit iisa lang ang sinasabi nila. Sobrang napipilitan ang bata, Sheikh. Nanginginig ako sa galit. Pinadala ko ang anak ko sa London, hindi sa Bangkok. Nag-aral siya sa pinakamahal na pribadong paaralan sa Dubai, simula pa noong bata siya. Bakit naging ganito? Noong gabing iyon, tumawag ako sa matalik kong kaibigan na nagmamay-ari ng isang tanyag na universidad sa Boston. Nagsalita siya ng mahinahon ngunit tapat. Zayed, kailangan ng anak mo ng pahinga. Ipadala mo siya rito sa Boston. Mayroon kaming napakagandang mental rehabilitation program. Handa na akong pumayag, ngunit inilapag ng asawa kong si Layla ang kanyang tasa ng tsaa at mahinang nagsalita. Bakit hindi natin subukang papagpahingahin muna si Abdullah sa Pilipinas? Tumawa ako ng malakas kaya't nagulat ang mga kasambahay. Pilipinas? Ang bansang puro dalampasigan at street food lang? Layla? Nakalimutan mo na ba na ang anak natin ay ang tagapagmana ng pamilya Al Maktoum, hindi isang European backpacker? Ngunit hindi siya sumuko. Binuksan niya ang kanyang tablet at ipinakita sa akin ang isang video na in-bookmark niya. Ito ay isang clip ng mga estudyante sa Universidad sa Maynila na nagpepresenta ng isang floating solar energy project sa mga banyagang investor. Mahusay magsalita ng Ingles ang mga bata, cutting edge ang kanilang ideya, at higit sa lahat, nakangiti sila mula sa puso. Isinara ko ang clip. Patalastas lang yan, Layla. Huwag kang maniwala. Ngunit noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang larawan ng aking maputlang anak na nakayakap sa kanyang sarili sa dorm sa London ay paulit-ulit na sumasagi sa aking isip. Kinabukasan, gumawa ako ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Kinansel ako ang tiket ni Abdullah papuntang Boston at inutusan ang piloto na maghanda para sa direktang lipad patungong Maynila. Magpapahinga kami sa Pilipinas ng 2 linggo. Kung hindi gumana, ibabalik ko ang anak ko sa Dubai, sabi ko sa sarili ko. 2 linggo lang, pero hindi ko alam na ang 2 linggong iyon ang magbabago sa buhay ng aming buong pamilya. Sa loob ng eroplano, nakatingin lang si Abdullah sa labas ng bintana, tahimik. Ibinukas ko ang aking laptop at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga universidad sa Maynila may pag-aalinlangan. Nakita ko ang mga pangalan na hindi ko pa narinig: Universidad ng Pilipinas, Ateneo de Manila, De La Salle University. Tumawa ako ng mahina sa loob ko, parang pangalan ng mga lumang simbahan ang dating. Naghanap pa ako at nakakita ng mga review mula sa mga banyagang estudyante na nag-aral doon. Hindi lang ito pag-aaral, kundi pamumuhay. Ang mga propesor ay hindi lang guro, kundi mga mentor. Dati gusto kong mag-MIT, pero pinili ko ito at hindi ako nagsisi. Isinara ko ang laptop, kabalbalan. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nagsimula akong makaramdam ng bahagyang kaba. Nagsimulang bumaba ang eroplano patungo sa Ninoy Aquino International Airport. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang Maynila sa gabi. Ang mga kumikinang na ilaw ay parang mga diamante na nakakalat sa Manila Bay. Sabi ko sa sarili ko, 2 linggo lang. Ngunit hindi ko alam na ang 2 linggong iyon ang magiging simula ng pinakadakilang himala sa aking buhay. Ang paglapag ng eroplano ay hindi karaniwan sa lambot. Bumukas ang pinto at sumalubong sa akin ang mainit at mamasamasang hangin kasabay ng mabangong amoy ng sampaguita. Kumunot ang noo ko. Bakit may amoy ng bulaklak sa airport? Tapos nakita ko sila.
Isang hanay ng mga opisyal ng airport ang nakatayo, may hawak na mga sariwang kuwintas ng sampaguita. Isang lalaki na nakasuot ng puting suit ang nagmabuhay at ngumiti ng malawak. Mabuhay po, Sheikh Zayed at Ginoong Abdullah, maligayang pagdating sa Pilipinas. Direkta siyang nagsalita sa Arabic na may tunay na diin ng Dubai. Natigilan ako sandali at tumawa ng mahina. Mukhang masusurpresa na kami simula pa lang. Pero hindi ko pa alam na ang tunay na sorpresa ay naghihintay pa sa akin. Ang Mercedes Maybach limousine na in-reserve ko ay nakaparada sa harap ng VIP door, ngunit nakatayo lang ako roon, nakatingin sa kuwintas ng sampaguita na nakasabit sa leeg namin ni Abdullah. Sobrang bango nito, halos nakakahilo. Sheikh, handa na po ang sasakyan, sabi ng driver sa Arabic. Tumango ako, ngunit hindi pa rin kalmado ang aking isip. Nakalapag na ako sa Heathrow o JFK ng daan-daang beses, ngunit wala pang nag-welcome sa akin ng ganito kasariwang bulaklak. Habang papunta sa syudad, nagsimula akong makaramdam ng pagka-abnormal. Sobrang traffic. Gusto kong pasabugin ang sasakyan. Libu-libong sasakyan ang nagsisiksikan na parang sardinas sa lata. Ang mga motorsiklo ay sumisingit na parang mga langgam. Walang tigil ang busina. 8 linya ang kalsada, ngunit 1 linya lang ang gumagalaw. Lumingon ako kay Abdullah. Nakaupo pa rin siyang tahimik, bahagyang nakabukas ang bintana at ginulo ng mainit na hangin ang kanyang buhok. Tingnan mo, sabi ko na sa iyo, ang bansang ito ay, handa na akong sumabog, ngunit biglang natigil ang aking pagsasalita dahil sa harap namin, may ambulance na sumusubok na sumingit mula sa intersection. Lahat ng sasakyan, lahat talaga ay huminto kaagad. Walang nagbusina, walang sumingit, walang nagreklamo. Maging ang nagmamadaling motorsiklo ay tumigil, naghihintay na makadaan ang ambulance. Napaawang ang bibig ko. Sa Dubai, kung nangyari ito, tiyak na magsisigawan at magmumurahan ang mga tao. Pero dito, nagngitian lang ang lahat. Lumingon sa akin ang driver at ngumiti. Sa Pilipinas, kapag may ambulance o fire truck, nagbibigay daan po ang lahat. Hindi na kailangan ng batas. Matagal na po naming ginagawa ito. Nilunok ko ang laway ko. Ang salitang papaunlad na bansa na nakadikit sa aking isip sa buong buhay ko ay nagsimulang gumuho. Pagkaraan ng 1 oras at kalahati, nakarating kami sa The Peninsula Manila sa tapat ng Ayala Triangle. Nakapag-stay na ako sa mga 6-star hotel sa buong mundo, ngunit halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang bellboy ay isang batang lalaki na kayumanggi ang balat at nakangiti ng malawak, halos nakapikit ang mata. Magalang siyang nagngiti at nagsalita sa Arabic na may diin ng Lebanon, Assalamu alaikum, Sheikh. Maligayang pagdating sa Maynila. Ako po si Arm. Nag-aral po ako ng high school sa Beirut, hindi ko pa po nakakalimutan ang Arabic. Binuhat niya ang bagahe ni Abdullah gamit ang isang kamay, habang ang isa naman ay nakangiti sa akin sa buong daan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, lumingon sa akin si Abdullah. May bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Ang suite na in-reserve ko ay kasing lawak ng isang palasyo, ngunit ang talagang nagpa-shock sa akin ay ang liham na nakapatong sa mesa. Cream-colored na papel, may gintong emboss na sulat Filipino, kagalang-galang na Sheikh Zayed bin Rahim Al Maktoum. Ang Kolehiyo ng Medisina ng Universidad ng Pilipinas Manila ay buong pusong nag-iimbita sa inyo at kay Ginoong Abdullah na dumalo sa aming seminar sa 21st Century Neuropsychiatry Innovation bukas, 9 a.m. Nalaman po namin ang balita na nahihirapan si Ginoong Abdullah sa academic stress. Gusto po namin kayong tulungan. Walang bayad. Lubos na gumagalang, Professor Dr. Ramon V. Garcia. Natigilan ako. Hindi ko pa sinasabi sa sino man ang dahilan ng pagpunta namin, maging ang sekretary ko ay hindi alam na may sakit ang anak ko. Tumingin ako kay Arm. Ngumiti siya ng may hiya. Ang hotel po namin ay partner ng Philippine General Hospital na konektado sa UP. Nakita po namin ang pangalan ninyo sa reservation system, kaya automatiko po kaming nagbigay alam. Kung hindi po kayo convenient, ikakansela po namin agad. Itinaas ko ang aking kamay at nagsalita ng may bahagyang panginginig ng boses. Huwag mong kanselahin. Pupunta kami. Noong gabing iyon, nakatayo ako sa balkonahe, nakatingin sa Pasig River na sinasalamin ng mga kumikinang na ilaw mula sa mga bangka.
Sinindihan ko ang aking unang sigarilyo sa loob ng 3 taon. Inakala ko na ang Pilipinas ay lugar lang ng bakasyon para sa mga mahihirap, ngunit ngayong gabi nagsimula akong makaramdam na parang isang tanga. Sa ibaba, mahina lang ang agos ng ilog na parang nagsasabi sa akin, "Mag-relax ka lang, Shake." Nagsisimula pa lang ang lahat. Ibinato ko ang butt ng sigarilyo sa ilog at pumasok sa loob. Bukas, makikita natin kung ang bansang ito ay mayroon lang sampagita at ngiti o kung mayroon pa itong hihigit pa roon. Hindi ko pa alam na ang sagot na naghihintay ay magpapaluhod sa akin sa harap ng buong mundo. Kinabukasan, nagising ako ng 5 a.m. Mahimbing ang tulog ni Abdullah, payapa ang mukha sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Tumayo ako at tinitigan ang anak ko ng mas matagal kaysa karaniwan at pagkatapos ay lumabas sa balkonahe. Tahimik ang Maynila sa madaling araw, taliwas sa inaasahan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang chanting ng rosary mula sa malapit na simbahan ang naririnig. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng incense ay hinaluan ng amoy ng pandesal mula sa kalye. Halos hindi ako makapaniwala na ito ang parehong syudad noong nakaraang gabi. Ang kotse na sumundo sa amin ay isang itim at makintab na Toyota Alphard. Hindi ito kasing karangya ng Maybach, ngunit sobrang linis na sumasalamin sa mukha ko. Ang driver ay isang lalaking nasa edad 50, magalang na nagngiti at inabot sa amin ang malamig na tuwalya na may amoy ng pandan. "Magandang umaga po. Ako po si Kuya Jose. Ihahatid ko po kayo sa UP College of Medicine. Maaliwalas po ang traffic ngayon. 40 minuto lang po ang aabutin." Tumaas ang kilay ko. 40 minuto? Noong nakaraang gabi, 1 oras at kalahati. Ngunit nang umandar ang sasakyan, agad kong naintindihan. Lahat ng sasakyan ay kusang nagmamaneho sa kaliwang bahagi ng kalsada, nagbibigay daan sa kanang bahagi para sa mga nagmamadali na sasakyan. Walang nagsisiksikan, walang nagpuputol sa daan. Tiningnan ko ang orasan. Tama si Kuya Jose. 41 minuto at narating namin ang tarangkahan ng universidad. Inaasahan ko ang matatayog na gusali at glass conference rooms. Ngunit ang nakita ko ay mga lumang cream-colored na gusali na halos 100 taong gulang na. Ang pangalan sa plaka ay nakasulat sa embossed na ginto. Ang mga puno ay malalaki at mayayabong, kaya't ang sikat ng araw ay sumisinag sa mga dahon at lumilikha ng mga dappled pattern. Kumunot ang noo ko. Ito ba talaga ang leading hospital ng bansa? Ngumiti ng malawak si Kuya Jose. Opo, Sheikh. Pero ang loob po ay hindi katulad ng labas. Bago pa ako makasagot, isang babaeng estudyante na nakasuot ng puting student uniform ang tumakbo papunta sa amin. Magalang siyang nagngiti at nagsalita sa Arabic na may malinaw na diin ng Syria kaya nagulat ako. Assalamu alaikum. Ako po si Aya, isang medical student sa ika-6 na taon. Pinakiusapan po ako ni Dr. Garcia na sunduin kayo, Sheikh at Ginoong Abdullah. Napaawang ang bibig ko. Si Abdullah, na tahimik na nakasunod sa likod ko, ay mahinang bumulong sa unang pagkakataon. Dad, mas mahusay siyang magsalita ng Arabic kaysa sa akin. Pinangunahan kami ni Aya sa isang maliit na hardin na puno ng malalaking puno. May maliit na karatula na nakasulat, Herbal Garden for Patients with Depression. Nakita ko ang ilang pasyente na nakaupo, umiinom ng herbal tea sa ilalim ng isang puno ng tamarind, nakikipag-usap sa mga estudyante at nakangiti. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa aking dibdib. Ang silid na pinuntahan namin ay hindi isang malaking auditorium, kundi isang katamtamang bilog na silid. Ang mga upuan ay gawa sa teakwood at nakahanay ng pabilog. Sa gitna, may malaking balete tree sa isang paso na kasing taas ng tao. Ang mga ugat nito ay umbok sa lupa, parang isang eskultura. Lumapit sa amin si Professor Dr. Ramon Garcia, na malapit na sa 70, may tanned skin at nakangiting mata. Mahigpit niyang kinamayan ang kamay ko. Hindi siya nagsalita ng Arabic, ngunit nagsalita siya ng Ingles na may tunay na diin ng Oxford. Sheikh, kilala ko kayo sa Forbes, ngunit mas gusto kong malaman kung gaano ninyo kamahal ang inyong anak. Natigilan ako. Walang sino man ang nagtanong sa akin ng ganoon katapat. Ang seminar ay nagsimula sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Walang PowerPoint slides, walang graphs, walang statistics. Sa halip,
Isang 10 taong gulang na babae ang umakyat sa entablado, hawak niya ang mic at nagsalita sa malinaw na boses. Natatakot po ako sa exam dati kaya hindi ako makatulog. Pero tinuruan po ako ng mga student doctor dito. Nagtanim po ako ng buto ng mung beans at sinabi nila sa akin na kung ang puno ay lumalaki sa maliit na espasyo, kaya rin nating lumaki. Ngayon, top 1 po ako sa school. Malakas ang palakpakan ng silid. Sumunod ay isang 62 taong gulang na lalaki na ipinakita ang kanyang braso, may peklat mula sa brain surgery. Sabi ng doktor, mamamatay ako kung patuloy akong ma-stress, pero dito pinapayagan nila akong mag-alaga ng tilapia sa maliit na pond. Nakalimutan ko ang stress. Ngayon, malakas na ako at nakakapag-folk dance pa ako. Nagsimula akong manginig. Mahigpit na kinuyom ni Abdullah ang kanyang kamao sa tabi ko, namumuti ang knuckles. Pagkatapos, diretsong nagsalita si Dr. Garcia sa akin. Sheikh, alam kong iniisip ninyo na luma kami rito. Luma ang gusali. Wala kaming kasing mamahaling gamit gaya ng sa Europa, pero mayroon kaming isang bagay na wala roon. Mayroon kaming puso na talagang nakakagamot sa tao. Itinuro niya ang balete tree sa paso. Ang puno ng balete ay hindi kailanman tumatayo ng tuwid ayon sa aklat. Yumuyuko ito kasabay ng hangin, ngunit hindi kailanman nabali. Ang mga estudyanteng Pilipino ay ganoon din. Kami ay resilient, kami ay hindi matigas. Nag-adjust kami. Kami ay flexible. At iyan ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay may pinakamababang suicide rate sa Asia na may kaugnayan sa pag-aaral. Pakiramdam ko ay sinampal ako. Lumingon sa akin si Abdullah, namumula ang mga mata, at nagsalita ng unang pangungusap sa loob ng maraming buwan. Dad, gusto kong subukan, manatili dito ng isang semester. Napaawang ang bibig ko. Kusang magrereklamo. Ngunit sumagi sa aking isip ang larawan ng aking maputlang anak sa dorm sa London. Nilunok ko ang laway ko at dahan-dahang tumango. Sige, subukan mo ng isang semester. Hindi ko pa alam na ang salitang isang semester ay magiging habambuhay at ako mismo ay magiging taong magsasabi sa harap ng media sa buong mundo. Ang lahat ng anak ko ay mag-aaral sa Maynila, hindi sa London o Boston. Ngunit sa ngayon, ako pa rin ang mapagmataas na sheikh na nagsisimula palang makakita ng lamat sa pader ng kanyang paniniwala. Tiningnan ko ulit ang puno ng balete sa paso. Ang mga ugat nito ay lumalaki ng malaki kahit sa maliit na espasyo, katulad ng puso ko na nagsisimula palang gumalaw ngayon. Pagkaraan ng 3 araw, nakatayo ako sa harap ng UP College of Engineering. Nakatayo si Abdullah sa tabi ko, nakasuot ng simpleng puting t-shirt, hindi na ang kanyang size digit na designer shirt. Naniniwala pa rin ako na nanonood lang ako, ngunit ang totoo, kinansela ko na ang aming tiket pabalik ng Dubai. Isang maliit na batang lalaki ang tumakbo papunta sa amin. Kayumanggi ang balat, magulo ang buhok, nakangiti ng malawak at ipinapakita ang kanyang puting ngipin. Hi po, ako po si Jun, first year student po sa Mechanical Engineering. Ako po ang magpapakita sa inyo sa college namin. Nag-Ingles siya na may tunay na American accent. Agad akong nagtanong, nag-aral ka ba sa international school? Tumawa si Jun. Hindi po. Nag-aral po ako sa public school sa Visayas simula pa noong bata ako, pero gusto ko pong manood ng TED Talk simula pa noong grade 4. Natigilan ako. Pinangunahan kami ni Jun sa isang lumang orange brick na gusali. Inihanda ko na ang aking sarili na makakita ng lumang lab at sinaunang kagamitan, ngunit nang bumukas ang sliding door, napaatras ako ng isang hakbang. Ang silid ay kasing laki ng football field, puno ng higanteng 3D printers. Ang mga robot ay kusang nag-assemble ng mga electric car. Ang mga drone ay lumilipad paikot na parang pulutong ng mga bubuyog. Ngunit ang talagang nagpatumba sa akin ay ang nasa gitna ng silid. Isang puno ng balete na nakatanim sa isang transparent water tank. Ang mga ugat nito ay nakapulupot sa mga sensor ng humidity. Ang mga dahon nito ay nakabuka at may maliliit na solar panels na nakakabit. Ngumiti ng malawak si June. Project po ito ng mga senior namin. Project Puno ng Pag-asa, ang Smart Balete Tree na nag-aalaga sa sarili nito. Sasabihin po nito sa amin kung gaano karaming tubig ang kailangan, gaano karaming araw, at ipapadala ang impormasyon sa mga sakahan sa buong bansa gamit ang 5G. Ngayon,
Ang mga magsasaka sa Pampanga ay nakapagdagdag ng 40% sa kanilang ani nang hindi na kailangang umupa ng tao para magbantay. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw, parang stuffed. Lumapit si Abdullah sa puno ng balete, hinaplos ang dahon nito ng mahina at lumingon sa akin. May pananabik sa kanyang mga mata na matagal ko nang hindi nakikita. Pinangunahan kami ni June sa katabing silid. Doon, may isang babae na nakasuot ng hijab na nagpepresenta ng isang project. Ang pangalan niya ay Aisha mula sa Mindanao. Ipinapaliwanag niya ang isang solar desalinator, isang water filter ng dagat na gumagamit ng solar energy na nagkakahalaga lang ng wala pang 10,000 pesos. Ginawa ko po ito para sa mga mangingisda sa amin. Mas mahal po ang sariwang tubig kaysa sa gasolina. Ang machine na ito ay nakakagawa ng 500 litro ng sariwang tubig bawat araw gamit lang ang sikat ng araw. Isang Singaporean investor ang nakikinig. Kinuha niya ang kanyang business card at inabot kay Aisha. Aisha, gusto kong bilhin ang license. Magsimula tayo sa 2 milyon. Interesado ka ba? Napabuntong hininga si Aisha at ngumiti. Pag-iisipan ko po. Gusto ko po kasing magamit muna ito ng mga taga-nayon namin ng libre. Pakiramdam ko ay sinampal ako sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos, dinala kami ni June sa Fab Lab sa basement. Doon, may dalawang high school student na nag-assemble ng isang satellite na kasing laki ng isang kahon ng sapatos. Ito po ang Mabuhay Sat 2. Sa susunod na buwan, ilalabas po ito sa kalawakan gamit ang SpaceX rocket. Ang buong gastos ay wala pang P3 milyon, halos 10 beses na mas mura kaysa sa mga satellite ng NASA. Nagtanong ako nang nanginginig ang boses. Sino ang nag-design? Itinaas ng isang batang lalaki ang kanyang kamay. Ako po at ang kaibigan ko. Nagsimula po kami noong grade 11. Nagbigay lang po ng payo ang propesor. Kami po ang gumawa ng karamihan. Lumingon ako kay Abdullah. Nakangiti ang anak ko. Nakangiti talaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Bumulong sa akin si June. Alam niyo po, Sheikh, walang estudyante rito ang sinasabihan na hindi ko kaya. Dahil tinuruan po kami ng mga propesor na kung ang puno ng balete ay lumalaki sa tuyong dalampasigan, kaya ring gawin ng mga Pilipinong bata ang kahit ano. Tiningnan ko ang puno ng balete sa lumang gusali. Ang sikat ng araw ay sumisinag sa lumang bintana. Mahina ang pag-ugoy ng mga dahon nito. Nagsimula akong maintindihan bakit yumuyo ko ang puno ng balete kasabay ng hangin. Hindi dahil mahina ito, kundi dahil matalino ito para malaman na ang flexibility ang pinakamalakas na paraan para mabuhay. Noong gabing iyon, nagsalita sa akin si Abdullah sa unang pagkakataon nang hindi ko siya tinatanong. Dad, gusto kong mag-apply dito. Hindi lang isang semester, kundi 4 na taon. Tiningnan ko ang anak ko at dahan-dahang tumango. Sige, anak, saan mo gustong mag-aral? Susuportahan ka ni Dad. Ngunit sa aking isip, may iniisip akong nakakabaliw. O baka dapat din pumunta rito ang ibang anak ko. Hindi ko pa kayang sabihin ito, ngunit ang binhi ng pagbabago ay tumubo na sa aking puso, tulad ng mga ugat ng balete na sumisiksik sa matigas na lupa. 1 linggo ang lumipas ng napakabilis, parang kasinungalingan. Hindi na kami bumalik sa Marangyang Hotel ni Abdullah. Lumipat kami sa UP Dormitory, isang double room na nagkakahalaga ng 8,000 bawat buwan. Maliit ang kwarto, may isang lumang ceiling fan. Ngumiti ng malawak si Abdullah, halos lumabas ang pisngi niya. Dad, ang kwarto ko sa London ay 10 beses na mas mahal kaysa rito pero hindi ako nakatulog ng mahimbing kahit isang gabi. Tumawa ako ng may luha at nagsimulang makaramdam na nababaliw na ako. Ngayong araw, dinala kami ni June para magtanghalian sa engineering cafeteria. Ang presyo ng isang set ay P35 pesos. May 3 uri ng ulam at libreng tubig. Handa na akong magreklamo kung bakit napakamura, ngunit nang makita ko ang mga estudyanteng puno ang mesa, tumahimik ako. Lahat sila ay tumatawa ng malakas, masayang nag-uusap. Walang nakayuko sa kanilang telepono. Walang nagmamadaling kumain at umalis. Mahinang nagtanong si Abdullah kay June. Hindi ba kayo na-stress sa exam? Tumawa si June. Na-stress? Oo, pero may conscious effort kami. Dito, itinuturo ng mga propesor na ang utak na sobrang pagod ay walang maisip na maganda. Kaya bawat Biyernes, 3 p.m., sarado ang college namin.
Kailangang lumabas ang lahat para maglaro ng e-sport, pumunta sa simbahan o tumulong sa komunidad. Sinumang lumabag ay binabawasan ng consciousness grade agad. Halos mabulunan ako sa tubig. Consciousness grade? Tumango si Jun. Opo, ito po ay special grade. Kung mas mababa sa 70%, hindi po kayo makakagraduate. Dahil ang mahusay na engineer ay dapat may puso rin, hindi lang utak. Noong hapon na iyon, dinala kami sa Green Friday. 5,000 estudyante ang sabay-sabay na nakasuot ng berdeng t-shirt, may hawak na pala, asarol, itim na bag, at buto, at sumakay sa bus para magtanim ng bakaw sa Cavite. Nakatayo ako ng tulala sa tabi ng bus. Si Sheikh Zayed, nakasuot ng custom-made Italian suit, ay magtatanim ng bakawan. Pero nang makita ko si Abdullah na naghubad ng kanyang sapatos na Louis Vuitton at tumakbo sa putik kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, naghubad din ako. Ang putik ay malagkit, halos lumubog ang aking paa. Ang amoy ng dagat ay hinaluan ng pawis, ngunit tumatawa ng malakas ang lahat. Inabot sa akin ng isang maliit na babae na nagngangalang Mina ang isang punla ng bakawan. Sheikh, itanim niyo po ito rito. Ang puno pong ito ay lalaki kasabay ng inyong apo, ha? Tumawa ko nang may luha at yumuko para itanim ang aking unang puno sa edad na 55. Tumakbo sa akin si Abdullah, hinihingal. Dad, ngayon ko lang nalaman na mas masaya akong lumangoy sa kanal kasama ng mga kaibigan kahit hindi malinis ang tubig kaysa noong nasa 5-star pool ako. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay nakakahinga siya ng totoo. Noong gabing iyon, nakipag-usap sa akin si Abdullah hanggang 2 a.m. Dad, dati, akala ko ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng maraming pera. Pero dito, ang mga bata ay walang dalang 1,000 pero mas malaki ang pangarap nila kaysa sa akin. Tumahimik ako at mahinang nagtanong, gusto mo bang maging ganoon, anak? Agad na tumango si Abdullah. Gusto ko po. Gusto ko pong maging engineer na magpapatayo ng mas mabuting mundo, hindi lang para kumita ang pamilya. Mahigpit kong kinuyom ang aking kamao. Isang malaking guilt ang bumalot sa akin. Itinuro ko sa aking anak na ang pera ay Diyos, ngunit itinuro ng mga Pilipinong bata sa anak ko na ang kaligayahan at kahulugan ang Diyos. Noong gabing iyon, nagsulat ako ng isang email sa aking 3 anak na babae na nag-aaral sa Oxford at Harvard. Umuwi kayo agad. May importante tayong pag-uusapan. Hindi ko pa kayang sabihin ang dahilan, ngunit alam ko sa puso ko. Ang puno ng balete na yumuyuko kasabay ng hangin ay yumuyuko rin sa aking puso sa paraang hindi ko pa nararanasan. Itinaas ko ang baso ng tubig at bumulong sa sarili ko. Hindi magtatagal, malalaman ito ng mundo. Noong gabing iyon, nakaupo ako at nagbabasa ng financial report sa balkonahe ng dorm. Ang sikat ng buwan ay sumisinag sa malaking balete tree sa harap ng dorm na sumasalamin sa malawak na lupa. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Caller ID mula sa Dubai, ang personal secretary ko. Nag-click ako ng answer na may masamang kutob. Sheikh, masamang balita po. Si Aria, ang panganay ninyong anak, ay matinding nag-away sa professor sa Oxford. Ibinato niya ang laptop sa chalkboard, sumigaw na, pagod na akong maging perpekto. Siya po ay suspended at pinabalik sa Dubai bukas ng umaga at malinaw niyang sinabi na hindi na siya mag-aaral pa sa Europa. Pakiramdam ko ay binagsakan ako ng langit. Si Aria ang aking matalinong anak na babae, ang bata na laging nakakakuha ng first-class honors bawat semester. Bakit siya sumabog ng ganito? Tinawagan ko siya agad. Mahina ang signal. Sa kabilang dulo, puro iyak lang ang narinig ko. Dad, hindi ko na po kaya. Lahat sila ay nag-expect na maging number 1 ako palagi. Wala akong kaibigan, walang break, walang buhay. Gusto ko nang mamatay. Ang salitang gusto ko nang mamatay mula sa bibig ng aking anak na babae ay nagpaluhod sa akin sa sahig ng balkonahe. Tumakbo palabas si Abdullah, namumutla ang mukha. Dad, anong nangyayari? Ibinigay ko sa anak ko ang telepono para makinig. Nakikinig lang si Abdullah sa loob ng 30 segundo. Nagbago ang kanyang mukha, naging seryoso. Dad, si Ate Aria ay katulad ko noong 3 buwan na ang nakalipas. Kung wala tayong gagawin ngayon, baka saktan niya talaga ang sarili niya.
Itinakip ko ang kamay ko sa mukha ko. 2 anak ko ang nagkakasakit sa isip ng sabay. Pakiramdam ko ay guguho ang imperyo na binuo ko sa buong buhay ko sa harap ng aking mga mata. Hinawakan ng mahigpit ni Abdullah ang balikat ko. Dad, isa lang ang paraan. Dalhin natin siya rito, kasama natin. Kailangan niyang makita mismo na ang pag-aaral ay hindi nangangahulugang kailangang patayin ang sarili. Tumingin ako sa aking anak na lalaki. Ang bata na dati ay sobrang depressed na hindi nagsasalita ay ngayon ang gumagabay sa kanyang ama. Kinabukasan ng umaga, in-charter ko ang private jet mula sa Dubai, dumiretso sa Naiya para sunduin si Arya. Habang naghihintay, naglakad ako pabalik-balik na parang leon sa hawla. Nakaupo lang si Abdullah, hawak ang telepono, nakikipag-usap kay Jun at sa mga kaibigan. Oo, dadating talaga ang ate ko. Pakihanda lang ang bakanteng kwarto sa tabi ko. Salamat. Tiningnan ko ang anak ko, hindi makapaniwala. Pagkaraan ng 3 oras, lumabas si Arya mula sa arrival gate. Sobrang payat, malalim ang mga mata, magulo ang buhok, hindi siya naka-makeup o alahas. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko, nanginginig. Arya, I'm sorry. Hindi ko inakala na ang pera at pangalan ay hindi magpapasaya sa inyo. Umiyak si Arya sa yakap ko. Gusto ko lang pong maging sarili ko. Lumapit si Abdullah at niyakap ang kanyang ate mula sa likod. Dito, magiging sarili ka, ate. Sigurado ako. Sumakay kaming 3 sa isang sasakyan pabalik sa dorm. Walang bodyguard, walang private driver. Isang lumang pink taxi lang. Habang nasa daan, nakatingin lang si Arya sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga estudyante na nakatayo, naghihintay sa bus. Walang nagtutulakan. Nagngitian ang lahat. Mahina siyang bumulong. Bakit parang masaya silang lahat? Ngumiti si Abdullah. Malalaman mo rin ate. Noong gabing iyon, 10 p.m., narinig ko ang sigaw mula sa kwarto ni Arya. Tumakbo ako para tingnan. Nakaupo ang anak ko sa sahig, umiiyak, hawak ang sirang telepono. Nagpadala ng bullying messages ang kanyang mga kaibigan sa Oxford. Sinabi nila na failed siya sa isang subject sa buong buhay niya at ipinahiya niya ang pamilya. Gusto ko na talagang mamatay, Dad. Lumuhod ako at niyakap ang anak ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, umiyak ako sa harap ng aking anak. Nakatayo si Abdullah sa harap ng pinto. Seryoso ang mukha at nagsalita ng isang pangungusap na nagpatindig ng balahibo ko. Dad, kung bukas, hindi pa rin gumagaling ang ate ko, hihinto na ako sa pag-aaral dito at babalik ako sa London para maging depressed kasama niya. Ang banta ng aking anak ay mas matindi kaysa sa banta ng mga kalaban ko sa negosyo. Tumingin ako sa kanilang dalawa at nagsalita ng nanginginig ngunit may determinasyon. Hindi ko na kayo mawawala pang dalawa. Bukas ng umaga, hahanapin natin ang paraan para gumaling kayo. Sa paraan ng Pilipinas, hindi ko pa alam kung ano ang paraan na iyon. Ngunit nakaramdam ako ng isang enerhiya na nagsisimulang mabuo sa paligid namin, tulad ng mga ugat ng balete na sumisiksik sa lupa, naghahanda para sa isang malaking bagyo ang bagyo na tinatawag na katotohanan. 5 a.m. Hindi pa ako natutulog. Nagsisigarilyo ako ng pangatlo sa balkonahe ng dorm, nakatingin sa unang sikat ng araw na tumatama sa malaking balete tree. Lumabas si Abdullah, may hawak na 2 baso ng mainit na Ovaltine. Dad, kinontak ko na si Dr. Garcia. 8 a.m. Dadalhin niya tayo sa Bahay Pag-asa, ang Child and Youth Psychiatric Center na binuksan niya noong nakaraang taon. Tumango ako. Hindi na nagtanong. 8 a.m. sharp. Isang puting van ang sumundo sa aming 3 mag-aama. Walang marangyang signage, isang sticker lang ng pink heart ang nakadikit sa salamin. Ang driver ay si Dr. Garcia mismo. Ngumiti siya ng malawak. Pasok, Sheikh. Ngayon, hindi tayo gagamit ng conference room. Gagamit tayo ng bahay. Umalis ang van sa Maynila, patungong Kanluran, halos 2 oras. Sa wakas, lumiko ito sa isang dirt road na puno ng mga palayan. Ang Bahay Pag-asa ay nakatayo sa gitna ng luntiang palayan, isang simpleng puting 2-story wooden house. Sa paligid ng bahay, may daan-daang puno ng balete at may malaking pond na puno ng tilapia na lumalangoy. Kumunot ang noo ko. Ito ba ang psychiatric hospital?
Mahinang tumawa si Dr. Garcia. Hindi ito hospital, Sheikh. Ito ay bahay. Ang mga batang pumupunta rito ay hindi para magpagamot, kundi para makasama ang kanilang bagong pamilya ng pansamantala. Pumasok kami. Halos 20 teenager ang nakaupo, nang pabilog sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. May mga payat, malalim ang mata, may mga puno ng sugat. Tumatawa silang lahat tungkol sa isang bagay. Isang batang lalaki ang tumakbo papunta kay Dr. Garcia. Doc, ang tilapia ko po ay lumaki ng 2 sentimetro ngayon, kinuskos ni Dr. Garcia ang buhok ng bata. Magaling! Mamaya, maghahanda tayo ng fried tilapia at pansit. Nakatayo lang si Aria, malaki ang mata. Hinawakan ng mahigpit ni Abdullah ang kamay ng kanyang ate. Dinala kami ni Dr. Garcia sa isang bamboo pavilion. Walang mamahaling upuan, kumot lang na gawa sa koton at isang lumang fan. Lumingon siya kay Aria at diretsyong nagsalita. Naramdaman mo ba na isa ka lang grade at pangalan ng pamilya? Tumulo ang luha ni Aria. Dahan-dahang tumango. Ngumiti si Dr. Garcia. Dito, tutulungan ka naming hanapin ang sarili mo. Hindi sa gamot, hindi sa western therapy, kundi sa 4 na simpleng bagay. Lupa, tubig, hangin, apoy, at ang 5, mga kaibigan na dumaan sa parehong pinagdaanan. Pagkaraan ng 3 araw, nangyari ang isang bagay na hindi ko inakala na mangyayari. Araw 1, pinagawa si Aria na mag-alaga ng puno ng balete. Kailangan niyang mag-igib ng tubig at kausapin ang puno araw-araw. Sa simula, nagreklamo siya na walang kabuluhan, ngunit noong gabing iyon, bumalik siya na nakangiti. Dad, nakikinig sa akin ng balete 3. Araw 2. Ipinareha siya sa isang 15 taong gulang na babae na nagngangalang Betchay. Nagtangkang mag-suicide ng 2 beses si Betchay dahil sa bullying tungkol sa kanyang hitsura. Sila ay pinagawa na magluto ng magkasama. Si Aria, na hindi pa nakapasok sa kusina simula noong bata, ay kailangang magdikdik ng bawang at sibuyas gamit ang kanyang kamay. Noong gabing iyon, sinabi niya sa akin, hindi ko alam na ang pagluluto para sa iba ay nakakapagpainit ng puso. Araw 3, gabi ng full moon. Nagtipon ang lahat ng mga bata sa ilalim ng malaking balete tree. Nagsindi sila ng kandila ng pabilog at nagpalitan ng mga kwento tungkol sa sakit na matagal na nilang itinago. Tumayo si Aria. Sa unang pagkakataon, nanginginig ngunit malinaw ang boses niya. Akala ko, kung hindi ako perpekto, wala akong halaga. Ngunit ngayong gabi, alam ko na may halaga ako dahil buhay pa ako at may mga kaibigan ako rito na nagmamahal sa akin kahit hindi ako perpekto. Pumalakpak ng malakas ang lahat ng bata at kumanta ng magkaibigan habang buhay ng malakas sa palayan. Nanonood ako mula sa isang sulok. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Niyakap ako ni Abdullah sa balikat. Dad, gumaling na si ate. Araw 4, lumapit sa akin si Aria. Magulo ang buhok ngunit maliwanag ang mga mata. Sinabi niya ang isang pangungusap na nagpaluhod sa akin sa harap ng lahat ng bata. Dad, I'm sorry. Hindi na po ako babalik sa Oxford. Gusto ko pong mag-aral dito. Gusto ko pong maging child psychiatrist tulad ni Dr. Garcia. Gusto ko pong tulungan ang mga batang tulad ko dati. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko at nagmano kay Dr. Garcia ng 3 beses. Salamat po. Salamat po sa pagligtas sa aking anak. Salamat po sa pagligtas sa aking pamilya. Itinayo ako ni Dr. Garcia, nakangiti ng malawak. Sheikh, hindi kailanman gusto ng balete tree na may magmano rito. Yumuyuko lang ito para dumaan ang hangin at balang araw, magbibigay ito ng silong sa buong mundo. Tiningnan ko ang mga balete tree sa paligid ko. Mahina ang pag-ugoy ng mga dahon nito, parang nakangiti sa akin. Naintindihan ko na, bakit dakila ang Pilipinas? Hindi dahil sa matataas na gusali o pera, kundi dahil sa puso na yumuyuko para sa iba. Noong gabing iyon, tinawagan ko ang 2 kong mas batang anak na babae. Mag-impake na kayo ngayon. Naghihintay ang eroplano. Mag-aaral kayo sa Maynila simula sa susunod na semester. Hindi ko pa inaanunsyo sa mundo, ngunit alam ko na sa aking puso. Nagsimula na ang himala, at ang pangalan nito ay Pilipinas. Noong gabing iyon, bumalik ako sa dorm mag-isa. Nagpaalam si Abdullah at Aria na mananatili sa bahay Pag-asa ng ilang araw pa. Sabi nila, gusto nilang tulungan ang mga bagong dating.
20 taon na akong hindi nag-iisa. Walang bodyguard, walang secretary, walang driver. Lumabas ako sa dorm ng 2 a.m. Hindi pa tulog ang Maynila. Tanging ang tunog lang ng mga kuliglig at ang huling bus ang naririnig. Naglakad ako sa tabi ng isang maliit na kanal sa tapat ng universidad. Maitim ang tubig, ngunit sinasalamin nito ang full moon ng mahaba. Tapos nakita ko ito, isang malaking balete tree ang nakatayong nag-iisa sa tabi ng kanal. Ang puno ay nakayuko ng halos 90 degrees, parang nagmano sa ilog. Tumayo ako ng matagal hanggang sa manggawit ang aking binti at pagkatapos ay umupo sa gilid ng sementadong daan. Ang lahat ng nangyari sa loob ng isang buwan ay sumagi sa aking isip. Ang ulila na gustong mamatay ay nakangiti ngayon dahil sa pag-aalaga ng tilapia. Ang anak kong babae na nag-iisip na wala siyang halaga ay nagtuturo ngayon sa mga bata na magbasa sa ilalim ng puno. Ang anak kong lalaki na hindi nagsasalita ay ngayon ang pinuno ng drone project para sa disaster relief. At ako, si Sheikh Zayed, na nag-iisip na mabibili ng pera ang lahat, ay umiiyak ngayon nang mag-isa sa tabi ng kanal. Itinaas ko ang aking kamay, pinunasan ng luha at nagsalita ng malakas sa unang pagkakataon na intindihan ko na. Ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa matataas na gusali o pera sa bangko kundi sa dami ng puso na napasigla nating tumibok muli. Mahinang humihip ang hangin. Ang mga dahon ng balete ay umugoy parang tumatango sa akin. Tumayo ako, lumapit sa puno ng balete at hinaplos ang nakayukong puno. Salamat sa pagtuturo sa akin na yumuko rin. Tumayo ako roon hanggang sa sumikat ang araw. Ang unang sikat ng araw ay nagkulay ginto sa mga dahon ng balete. Kinuha ko ang aking telepono, kinunan ng larawan ang puno ng balete na iyon at ginawa itong wallpaper ko agad. Sa ilalim ng larawan ng balete tree na nakayuko sa ilog, nag-type ako ng isang pangungusap sa Arabic. Kung ang puno ay hindi yumuyuko, hinding-hindi nito makikita ang langit. Noong umagang iyon, naglakad ako pabalik sa dorm ng nakayapak. Hindi ko alam kung kailan natanggal ang sapatos ko, pero wala akong pakialam. Alam ko na ang susunod na gagawin. Binuksan ko ang maliit na conference room sa dorm. Tinawag ko ang pulong ng 4 kong anak. Video call para sa 2 bunsong anak na babae na paparating pa lang. Nagsalita ako sa pinakamahinahong boses sa buong buhay ko. Simula ngayon, lahat ng anak ng pamilya Al Maktoum ay mag-aaral sa Maynila. Hindi lang isa, kundi lahat ng 4. At ia-anunsyo ko ito sa harap ng world media sa loob ng 3 araw. Tumahimik ang 4 kong anak at pagkatapos ay sabay-sabay na nagmano sa kamera, "Opo dad, sige po daddy." Ngumiti ako ng may luha ulit. Hindi ko pa alam na sa loob ng 3 araw, ang anunsyo ko ay magpapabagsak sa ilang European education stock at magpapareserba sa libu-libong Arabong bata na mag-aaral sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Pero ngayon, alam ko lang na ang puso ko ay yumuko na at nakikita na nito ang bagong langit. Pagkaraan ng 3 araw, nakatayo ako sa entablado ng Grand Ballroom ng The Peninsula, Manila. Sa likod ko, walang logo ng langis. Walang flag ng United Arab Emirates. Isang larawan lang ng balete tree na nakayuko sa ilog, 10 metro ang laki, ang in-order ko agad. Ang mga reporter mula sa CNN, BBC, Al Jazeera at Reuters ay nagsisiksikan. Ang mga flash ng kamera ay nakakasilaw. Itinaas ko ang aking kamay para humingi ng katahimikan. Ngayon, hindi ako nag-aanunsyo ng pagbili ng bagong kumpanya o pagpirma ng bilyong bariles na kontrata ng langis. Nag-aanunsyo ako ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa buong buhay ko. Lumingon ako at tinawag ang 4 kong anak sa entablado. Sina Abdullah, Arya at ang 2 kong bunsong anak na babae na kararating lang kagabi. Nakatayo silang 4 ng magkahanay, nakasuot ng simpleng puting t-shirt na may parehong mensahe sa harap. Nag-aral ako sa Maynila at masaya ako. Malakas ang tunog ng shutter. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa pagsasalita. Malakas ang boses sa buong silid. Ako, si Sheikh Zayed bin Rahim Al Maktoum, ay nag-aanunsyo sa mundo ngayon na lahat ng anak ko ay magtatapos ng bachelor's, master's at doctoral degree sa Maynila, Pilipinas, simula ngayon. Hindi sa London, hindi sa Boston, hindi sa Paris.
kundi sa Maynila. Tahimik ang silid ng 3 segundo at pagkatapos ay sumabog sa sigaw at mga tanong. Sheikh, nagbibiro lang ba kayo? Ano ang dahilan? Paano ang pangalan ng pamilya? Itinaas ko ulit ang aking kamay at sinabi ang pangungusap na pinagpraktisan ko sa loob ng 3 gabi. Dahil ngayon ko lang nalaman na ang tunay na edukasyon ay hindi sinusukat sa QS ranking o tuition fee bawat taon, kundi kung gaano karaming tao ang nagawang ibalik nito sa buhay mula sa pag-iwas na mamatay. Ginawa ito ng Pilipinas, samantalang ang sistema ng edukasyon na matagal kong hinangaan ay halos pumatay sa 2 kong anak. Niyakap ko nang mahigpit ang 4 kong anak. Tumulo ang luha sa aking mukha. Akala ko dati, ang kadakilaan ay ang tumayo ng tuwid, lumalaban sa hangin. Ngunit ang 1 buwan sa Pilipinas ay nagturo sa akin na ang tunay na kadakilaan ay ang marunong yumuko para dumaan ang hangin at balang araw, aabot tayo sa langit ng hindi nababali. Itinuro ko ang larawan ng Balete Tree sa likod. Ang Balete Tree ay hindi kailanman tumatayo ng tuwid ayon sa aklat, ngunit ang mga ugat nito ay ang pinakamalalim sa mundo. Nagbibigay ito ng silong sa buong mundo, at ang mga buto nito ay lumalaki ng mas malayo kaysa sa inakala ng sinuman. Lumingon ako sa mga reporter, nakangiti ng may luha. Hindi ko sinasabi na kailangang mag-aral ang lahat sa Pilipinas. Sinasabi ko lang na kung isang araw, magsimulang magsalita ang inyong mga anak ng, hindi ko na kaya, dalhin ninyo sila rito. Tingnan ninyo kung paano kayang gamutin ng mga ordinaryong tao na may malaking puso ang mga taong broken para maging buo ulit. Tahimik ulit ang silid at pagkatapos ay sumunod ang malakas na palakpakan sa loob ng 3 minuto. Itinaas ng reporter ng BBC ang kanyang kamay sa huli. Sheikh, ano sa tingin ninyo ang hindi pa alam ng mundo tungkol sa Pilipinas? Ngumiti ako ng pinakamalawak sa buong buhay ko at sumagot sa isang pangungusap lang na inihanda ko. Ang Pilipinas ay may curvature na kulang sa mundo. Ang kurbada ng puso na handang yumuko para itaas ang iba. Dahan-dahan akong yumuko sa harap ng daan-daang kamera. Sa unang pagkakataon, yumukod si Sheikh Zayed sa sinumang hindi Diyos. At naramdaman ko na, sa sandaling iyon, ako ang pinakamatangkad sa buong buhay ko. Dahil pumayag akong yumuko, tulad ng Balete Tree na iyon, na nakangiti sa akin mula sa bawat sulok ng Pilipinas. 1 taon ang lumipas, parang isang panaginip. Ngayon, nakatayo ako sa Naya ulit, ngunit ngayon, hindi ito emergency landing, kundi ang paglulunsad ng Balete Roots Foundation, ang pinakamalaking scholarship fund sa kasaysayan ng Gitnang Silangan. Nakasuot ako ng simpleng puting t-shirt na may nakatahi sa harap. Dati, mapagmataas ako pero tinuruan ako ng Balete Tree na yumuko. Sa tabi ko ang 4 kong anak. Si Abdullah ay 2nd year na sa UP Mechanical Engineering, may GPA na 3.98. Si Arya ay nag-internship na sa huling taon ng Child Psychiatry sa PGH. Ang 2 kong bunsong anak na babae ay high school na sa UP Integrated School at lahat silang 4 ay mga volunteer sa Bahay Pag-asa bawat linggo. Itinaas ko ang mic at nagsalita ng malakas sa buong airport. Ngayon, formal kong inaanunsyo, ang Balete Roots Foundation ay magbibigay ng full undergraduate scholarship sa 1,000 Arabong kabataan bawat taon. Kailangang mag-aral ang lahat sa Pilipinas at kailangang bumalik upang paunlarin ang kanilang sariling bansa nang hindi nakakalimutan ang isang prinsipyo, yumuko para itaas ang iba. Malakas ang palakpakan, nanginginig ang bubong ng airport. Lumingon ako kay Dr. Garcia na nakangiting nakatayo sa tabi ng entablado at yumuko ng 90 degrees sa pangalawang pagkakataon sa harap ng publiko. Salamat Pilipinas. Salamat sa pagligtas sa buhay ng pamilya ko. At salamat sa paggawa sa akin na maging mas mabuting ama. Ang unang grupo ng 500 Arabong bata ay nakatayo ng magkahanay, may hawak lang na isang backpack, kumikinang ang mga mata, tulad ni Abdullah noong nakaraang taon. Bumaba ako sa entablado at niyakap ang bawat isa sa kanila at bumulong sa kanilang tainga. Maligayang pagdating sa inyong bagong tahanan. Dito, walang umaasa na maging perpekto kayo. Umaasa lang sila na maging masaya kayo. Noong gabing iyon, dinala ko ang 4 kong anak pabalik sa Bahay Pag-asa. Umupo kami ng pabilog sa ilalim ng parehong malaking Balete Tree
Nagsindi ng kandila ng pabilog tulad noong gabing iyon. Itinaas ni Abdullah ang baso ng orange juice. Sa ngalan ng mga kapatid ng pamilya Al Maktoum, nangangako kami na gagamitin namin ang natitirang buhay namin para ibalik ang utang sa lupaing nagligtas sa amin. Ngumiti si Arya at hinding-hindi namin makakalimutan na ang puno na yumuyuko ng pinakamababa ang puno na nagbibigay ng pinakamalawak na silong. Tiningnan ko ang 4 kong anak at tiningnan ang balete tree na nanginginig ang mga dahon sa ilalim ng sikat ng buwan. Nagmano ako ng mahina sa lupa ng Pilipinas. Sa aking puso, sinabi ko ang huling salita. Salamat sa pagtuturo sa mapagmataas na Sheikh na ang pagpayag na yumuko ay ang pinakamataas na punto ng buhay. Mahinang humihip ang hangin. Ang mga dahon ng balete ay umugoy, parang kumakaway ng paalam, at kasabay nito, kumakaway ng pagbati sa libu-libong bagong tao. Ang himala ay hindi natapos sa naaya. Nagsisimula pa lang ito, at lalaganap ito sa buong mundo sa mga ugat na malalim, sa puno na nakayuko, at sa puso na pumayag na yumuko. Hindi ako tinalo ng Pilipinas. Ginawa nitong manalo ako sa sarili ko. At iyon ang pinakadakilang tagumpay.